So far ha, kasi meron pang ginagawa ngayong investigasyon, gaano kabilis nakakuha ng building permit 'to? Well, dito po naman sa ating LGU, siyempre po lahat naman po dumadaan din naman po sa tamang proseso. Ano po. Mm. So hindi rin naman po ganong kadali rin naman pong kumukuha ng building permit dito. Regular din po yung ating paghihingi ng mga requirements prior po issuing a building permit po. Sumusunod naman po tayo doon sa regulations po. Oo, sige po, kasi nga may ongoing pa pong investigation. But so far Opo. po, ilan ang suspended na kawani ng LGU pending result of the investigation po, attorney? Apo. Dalawa po yung ating na-preventively suspend, yung pong ating building official, si Architect Lagman, at yung structural engineer po na si Marlon Lingat, Engineer Marlon Lingat po. Okay. Sa ngayon po, yung mga pamilya po ng, yung mga naiwan po ng mga biktima dito sa pagguhong ito, sino po ang tumutulong kung may tulong man pong ibinigay, maliban po sa DSWD? Opo, ang LGU po nagbibigay po ng assistance ang ating city social worker at kaantabay po ang DSWD po. Oo. Yung pong building owner, anong pangalan po ng building owner on record, sir? Ang building owner po is si Ernest Jackson Lim po. Okay. Saan siya residente? Taga Manila po siya . Di ba ang ginagawa dyan, hotel? Hotel po, opo. Oo. So, on record, saan siya resident? On record po sa Quezon City po. I'm sorry. Quezon City po on record. Sa Quezon City. At ito ba ay sole proprietorship? Wala ba siyang kapartner ng taga-Angeles? Wala po sa record natin. Wala po. Opo. So, yun hong may-ari ng building, pati yung contractor, may naitulong ba sa mga pamilya po ng biktima dito? Sa pagkakaalam ko, dahil nakipag-coordinate naman po, sa pagkaalam ko, meron na rin po silang naibigay na tulong po yata. Hindi pa po kumpirmado as of now, pero sa pagkakaalam ko po, dahil po nung nag-meeting kami noon, sabi nila talagang sila willing na tumulong dito sa ating mga biktima po at sa pamilya ng mga biktima po. Opo. Yung pong kasong isinampa, meron ba kayong ideya ano na pong status? Napatawag na ho ba ng preliminary investigation po yung piskal? Sa ngayon po wala po akong informasyon after the filing. So inaalam pa po natin kung nakapagbigay na po ng subpoena ang ating Fiscal's Office sa mga respondents po. Opo. Wala pa hong lookout bulletin para po dito kay Ginoong Ernest Jackson Lim o maging doon sa contractor po. Ang pangalan daw po ng contractor isang, ano pong pangalan? Ang nakalagay po sa general information sheet ng Golden Years, ang stockholder doon ay isang Johnson Koo, Joel Koo, at Jefferson Koo po. At meron pa po silang dalawang kasama. Na Johnny Reyes and Johnny Reyes pa. Okay, sige po. So, sir, yung pong lookout bulletin, yan ho ba tingin nyo, attorney, makakatulong para lang masiguro po na hindi po mag-aalisan itong mga taong ito sa Pilipinas kapag ho nagkaroon talaga ho ng masusing investigasyon and eventually nga po kaso sa hukuman? Tama po, opo. Kaya po ang ating Office of the City Prosecutor nag-request po kaagad sa Immigration at sa Immigration at sa DOJ po para ma-issue nga po yung lookout bulletin po. Opo. Ano ho bang inyong balita, attorney? Naglabas na ho ba ng lookout bulletin po ang DOJ? Inaabangan pa po natin. Wala pa po tayong natanggap po based dun sa request po natin sa Fiscal's Office po. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa totoo.